We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara-Gasang. Grupo ng kalalakihan nakuhanan ng video na nanira ng gamit sa isang private resort sa Calambas City, Laguna. Negosasyon sa pagitan ng pamunuan ng resort at grupo ng kalalakihan nagpapatuloy. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, hanggang sa ngayon ay hindi pa humaharap yung mga kalalakihan na nakuna ng CCTV na nagkakalat doon sa isang resort. Ayon sa isa sa may-ari ng resort, naaawa na sila doon sa ilang guest na maaaring mapilitan na akuin yung kanilang responsibilidad kahit wala silang ginagawang masama. Kahapon, sinabi sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng isa sa may-ari ng resort na ito sa Barangay Bukal, Calambas City, Laguna na hindi sila magsasampa ng reklamo laban sa mga guest na nahuli sa CCTV camera na naghagis ng lamesa, upuan, basura, maging water dispenser sa swimming pool ng private resort Lunes ng madaling araw. Ibalik na lang yung na-damage nilang property. Kami na may makatao na nakakapagpatawad kung nagkamali. Pero kaninang umaga, iba na ang saloobin ng isa sa mga resort owner dahil hanggang ngayon hindi pa umano humaharap sa kanila ang mismong mga responsable sa paninira ng ilang gamit sa pasilidad. We have to press these people na gagawa kami ng action within 24 hours. Kasi ang nakakaawa, yung kasama nila na nag-shoulder ng expenses on that incident. Nasa mahigit 30 individual ang nag-check-in sa resort linggo ng gabi. At karamihan umano sa mga guests gustong mapanagot ang ilang kasamahan sa kanilang ginawa. Now they are asking our help also to press those people who are smiling at their back. Pwede kami tumulong, mag-file ng complaint in case lang na magpa-file nga ng complaint ng owner. Iniutos na ng Calambas City LGU sa PNP na imbestigahan ang pangyayari. Ayon sa hepe ng pulis sa lungsod na hindi muna nagpa-interview, identified ang mga kalalakihan na nanira ng gamit sa resort. Magkagayunman, wala umano silang magagawa kung hindi magsasampa ng reklamo ang pamunuan ng resort. Samantala, para hindi na umano maulit ang insidente, plano ngayon ng pamunuan ng resort. Kuhanan ng picture or mga guest natin. Maging tayo kung sino ba sila. Bas kilalanin namin na kung sino itong mga taong ito, kung saan nanggaling. Bukod sa Barangay Pansol, isa rin sa dinarayo ng mga turista ang Barangay Bukal. Payo nila sa mga turista. Respeto rin sa pupuntahan natin. Halimbawa, ganun, mga nagre-rent tayo ng mga sa swimming pool dito sa iba, kahit sa iba pong lugar, parang yung nire-rent natin, parang gawin natin, parang sariling bahay din natin. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kalalakihan na naging guests sa resort. Ivy, tinututukan na ng pulisya yung pangyayari habang muling siniguro ng Calambas City LG yung tulong doon sa management ng resort sakaling mapagdesisyon na nilang sampahan ng reklamo yung mga kalalakihan. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. DILG inatasan ng mga LGU na makipagtulungan sa COMELEC sa pagsita at pagtatanggal ng mga illegal campaign material. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Simula na ang countdown ng Commission on Elections o COMELEC para sa August 28 COC filing para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasabay niyan, nagbabala na rin ang komisyon sa mga kakandidato. Huwag pasaway at sumunod sa itinatakda ng batas patungkol sa tamang araw ng pangangampanya. Maigi na raw na paalalahanan ng maaga ang mga nag-aasam makapwesto. Mga prohibited acts like bawal mangampanya, if you put up something like a poster, vote for ganyan. Don't do that. Pinalakas pa ang abisong yan ng ilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG, ang Memorandum Circular 2023-105 para atasan ang mga LGU at iba pang ahensya na tulungan ng COMELEC sa crackdown ng illegal campaign materials. Binibigyang kapangyarihan ng DILG ang mga LGU sa pagtatanggal ng campaign materials na labag sa COMELEC Resolution No. 10924. Hindi raw dapat basta-basta nagdidikit ng mga campaign material kung saan-saan. Dapat daw sumunod dito ang mga kakandidato. Yes po, kaisa po ang sangguniang panglungsod at magtitingin-tingin din kami, mag-iikot kami sa mga bara-barangay kung nasusunod ba talaga. Kaysa makahakot ng boto, baka maging ground pa raw sa disqualification kung hindi susunod sa polisiya. Actually coordinated with the Chief PNP already and the DILG. They're really willing to help the COMELEC enforce its rules and regulations. May 10 araw mga kakandidato para makapangampanya. Simula October 19 hanggang 28, aarangkada ang campaign period para sa BSKE. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balita Southern Tagalog. Kinumpirma sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng Provincial Director ng Department of the Interior and Local Government o DILG Batangas na na-serve na nila noon pang nakaraang linggo ang utos ng Ombudsman na dismissal para kay dating Taysan Mayor Grande Gutierrez. Ito'y matapos na mahatulan ng guilty sa reklamo ng quarry operator na umano'y sangkot ito sa pangingikil at panggigipit sa kanya. Maluwag naman umano sa loob na tinanggap ng dating alkalde ang desisyon. Pero sabi ng DILG, hindi na maaaring tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ang sinibak na alkalde. Dahil sa pangyayari, umupo na ang vice-alkalde ng Taysan na si Mayor Edilberto Abaday, habang ang first councilor naman na si Luis Favoreto ang umupong vice-alkalde. Kinukuhanan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang bagong alkalde ng Taysan, ganun din ang napatalsik na dating alkalde ng bayan. I-evolve po doon sa issue po ng parang mayroong sumbong from one of the quarry operator na doon po ang naging ugat po ng naging investigation ng Office of the Ombudsman. However, it is sad to note na yung pong decision ended to penalty of dismissal po. Mga lugar na naapektuhan ng bagyong Egay at nasa ilalim ng state of calamity, pasok sa alok na calamity loan ng SSS. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ilang linggo matapos ang pananalasa ng bagyong Egay, ramdam pa rin ang pinsalang iniwan ito sa maraming lugar sa bansa. Kaya ang Social Security System o SSS may alok na programa para makaalalay sa kabuhayan ng apektadong mga miyembro nito. Sa ilalim ng Calamity Loan Assistance Program o CLAP, pwedeng makautang ng hanggang 20,000 pesos ang mga aktibong miyembro ng SSS. Kabilang sa mga lugar na pasok sa programa ang mga bayan at probinsya na nagdeklara ng state of calamity, gaya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, 2 bayan sa La Union, 2 bayan at 1 lungsod sa Pangasinan, Cagayan, Bataan, 2 bayan sa Bulacan, Pampanga, Kamiling sa Tarlac, Cavite, Sablayan Occidental Mindoro, lalawigan ng Abra at Mountain Province. Bago maka-avail ng package, dapat may 36 na monthly contribution ng miyembro. 6 na hulog daw dito, dapat nagawa sa loob ng nakaraang 12 buwan. Babayaran ng loan sa loob ng 2 taon. Pero bukod sa mga miyembro, pasok din sa package ang mga pensioner. Ayon sa SSS, pwedeng i-advance ang 3 buwang pension basta makakapagpila ng form sa kahit anong branch ng ahensya. Online ang pagsusumiti ng application para sa CLAP. Partikular lamang daw ang Calamity Assistance Package para sa mga apektado ng bagyong Egay. Binuksan ang programa nitong August 15 at magtatagal hanggang November 14. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. 11 taong gulang na batang lalaki patay matapos tamaan ng kidlat habang naliligo sa dagat sa Lucena City, Quezon. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nalapnos ang leeg at dibdib ng 11 anyos na batang lalaking ito matapos umanong tamaan ng kidlat habang naliligo sa dagat pasado alas 4 ng hapon nitong Lunes sa Barangay Dalahican, Lucena City. Sa investigasyon, nagpaalam lamang daw ang bata sa kanyang ina na maliligo sa ulan noong hapong iyon pero kalaunay nakita nila ang anak kasama ang ilan pang mga kaibigan na naliligo sa dagat. Habang naliligo nga po yung bata sa dagat kasama yung mga kabataan sa kanilang lugar, tinamaan po ito ng isang malakas po na kidlat. Bigla na lang po itong napasubsob, kaya agad po itong dinampot ng kapitbahay at nang makita nga po nila is may mga paltos na po ang kanyang katawan. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Dinala rin sa pagamutan ng ilang kabataang kasama ng bata sa paliligo sa dagat na nakaranas naman daw ng paninigas ng panga. Nasa maayos na silang kalagayan at nakalabas na rin sa ospital. Samantala, labis naman ang pagdadalamhati ng 49 anyos na ina ng biktima sa sinapit ng anak. Hindi na raw kasi matutupad pa ang pangarap nitong maging isang pulis at matulungan ang kanyang pamilya. Mababawi siya, paglakad niya, gusto niya magpupulis, ma'am. Kalakay, bigap po kasi ito, ma'am. Gusto ko po dito yung magbibigay po. Yung parang nakikita ko yung mga picture niya habang kami natin mag-anak, mga kaibigan. Paalala naman ng pulisya, kapag masama po pa noon, manatili na lang po tayo sa ating bahay. Lalo na po kung wala naman po importanteng gagawin sa labas. Lalo na po ang mga bata, wag po natin hayaan lumabas ng bahay. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Arraignment para sa 3 akusado sa Salilig hazing case isinagawa ngayong araw, August 16. Pamilya ng hazing victim na si John Matthew masaya sa itinatakbo ng kaso. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hindi nagmiminti sa pagdalo sa pagdinig sa Regional Trial Court Branch 155 sa Binyan City, Laguna si John Michael Salilig, ang panganay na kapatid ng Adamson University student na si John Matthew na namatay sa hazing nitong Pebrero. Kasama ni John Michael ang kapatid at magulang. Ayon sa padre de pamilya, nangungulila pa rin sila sa pagkawala ni John Matthew. Maganda naman yung progress ng case ni Matt, no? And continuous praying lang po na sa huli, makukuha rin natin ang hustisya para kay John Matthew. Isinalang sa arraignment ang karagdagang akusado na hawak ngayon ng mga otoridad. So yung mga na-arraign today, 3 sila. Si Ralph Benjamin Tan, si Ryan Camangyan, and si Aaron James Cruz. So, nag-plead not guilty sila sa lahat ng 4 na kaso. Lahat sila dumalo via video conference. Ayon pa sa prosekusyon, may mga naghahain ng petition for bail sa mga akusado. Madami kasing remedies na pwedeng i-avail ng mga accused like petition for bail. So, wala namang magagawa ang korte kundi dinggin yan kasi right naman talaga nila yan. 14 na mga sospek ang nasa kustodiya na ng NBI at BJMP. May 4 na at large o pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Kaya ang panawagan ng pamilya ni John Matthew, lumutang na sila. It's high time na lumantad tayo. Isuko natin yung sarili natin para naman siguro at least magkaroon tayo ng peace of mind. Not only para sa family namin, at saka sa family nyo rin. Sa September 6, may nakatakda pang pre-trial conference para sa iba pang akusado. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. 42 degrees Celsius na heat index na itala ng Pag-asa sa Tanawan City, Batangas. Nasa 42 hanggang 43 degrees Celsius na heat index sa Batangas, asahan sa mga susunod na araw ayon sa ahensya. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. 42 degrees Celsius, yan ang heat index o init na naramdaman ng katawan ng tao na naitala ng State Weather Bureau na Pag-asa sa Ambulong, Tanawan City, Batangas kahapon. Ang taas ng temperaturang yan, itinuturing ng Pag-asa na delikado. Heat cramps at heat exhaustion ang pwedeng maranasan ng isang individual kung sobrang bilad sa araw. Lalong-lalo na po yung mga may high blood. Kailangan po nila, kung hindi ho talaga kailangan lumabas, huwag po talaga. Pag nag-stay po kayo ng matagal sa labas, medyo baka ho magkaroon na kayo ng heat stroke. At kahit pa raw may umiiral na southwest monsoon o habagat, may hina raw ito at hindi ramdam sa malaking bahagi ng Calabarzon.
Kaya asahan na 42 hanggang 43 degrees Celsius daw ang heat index ang mararanasan sa mga susunod pang araw sa Batangas. Ganyan din ang forecast bukas sa Sangli Point sa Cavite at Calapan Oriental, Mindoro. Sa record po natin, ang mas maulan pong sa record natin ay ang mga buwan ng July, August, September. Pero sa ngayon po, kung mapapansin po natin, medyo madalang po yung mga pagulan. At saka dulot na rin po siguro ng El Nino kasi meron na po tayong epektong nararanasan na El Nino. Wala rin kasing binabantayang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagtataya pa ng ahensya, mainit na panahon ang aasahan hanggang sa weekend. Pero hindi pa rin daw inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang kabataan sa Camarines Norte isang linggong uupo bilang junior officials ng LGU. Samantala, iba't ibang aktibidad isinagawa bilang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2023 sa Occidental Mindoro. Narito ang report ni Hazel Alvear. Walang pag-aalinlangang nakipagbali-taktakan ng mga kabataang ito mula sa iba't ibang eskwelahan sa lalawigan ng Camarines Norte sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan kahapon. Sila ang mga napiling junior officials o mga kabataang counterpart ng mga elected officials na bahagi ng ika-39 na taong pagsasagawa ng Boys and Girls Week celebration kaugnay ng pagdiriwang ng International Youth Day. Ang estudyanteng si Althea Nina Prado at mga kapwa niya youth board members, masusi raw pinag-aaralan ang mga resolusyon at ordinansa na nais nilang ipasa sa sanggunian upang samantalahin ang pagkakataon. Nagiging pa po kami ng iba't iba pong knowledge kung paano tumatakbo yung gantong department. I stand with kung ano po yung sabi ni Dr. Jose Rizal, ay quote lang din na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya sa tingin ko po makakatulong talaga ang mga gantong activity na at least in the near future kung kami man po talaga ay may elect sa real world na po as governor po, at least maipapakita namin kung anong natutunan namin. Bukod sa congressman, gobernador at sangguniang panlalawigan, nagkaroon din ng mga junior officials ang iba't ibang departamento ng pamahalaang panlalawigan. Ano kasi ito natin, magkaroon ng exposure yung mga bata sa actual na governance. Sa Occidental Mindoro, nagsama-sama ang iba't ibang kabataan mula sa grupo ng kabataan kontra droga at terorismo, Tamaraw Volleyball Club at mga estudyante ng Occidental Mindoro State College sa pagbubukas ng Linggo ng Kabataan bilang bahagi pa rin ng International Youth Day. Nagkaroon sila ng Zumba dance na sinundan ng Color Fun Run. Nakiisa rin ang ilang miyembro ng pulisya, Philippine Army at PDRRMO upang siguruhin ang kaligtasan ng mga kabataang dumalo. Hazel Alvear, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, August 17, 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Tanawan at sa lungsod ng Lipa, Batangas, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At sa bayan din ng Padre Garcia na magsisimula naman alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ito ng row clearing ng mga linya at paglilipat ng mga poste, kaalinsabay ang manual load dropping upang maiwasan ang malawakang kakulangan sa supply ng kuryente. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pagkakakilanlan ng natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa tabing ilog sa Sariaya, Quezon, tukoy na ng pulisya. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Duguan at tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng matagpuan ang bangkay ng lalaking ito sa tabing ilog sa barangay Manggalang, Bantilan, Sariaya, Quezon, Linggo ng hapon. Sa investigasyon ng pulisya, isang concerned citizen ang tumawag sa kanilang himpilan upang i-report ang nakitang bangkay. Nag-follow up naman po yung ating duty investigator. Na-identify naman po yung tao, 52 years old. Siya po ay residente ng Purok 1, Barangay Malaban, Bansur, Candelaria, Quezon. Sa ngayon, nasa isang punerarya pa sa Quezon ang biktima at patuloy na pinaghahanap ang mga kaanak nito. Nakasuot ng puting t-shirt ang biktima at nakaasul na shorts. Tinatayang nasa 5'5 hanggang 5'6 ang lalaki. Hinihintay pa ang autopsy result ng biktima. Nagsasagawa na rin ng backtracking ang pulisya sa posibleng nakahagip sa mga salarin.
Kung halimbawa po ay merong residente na nakakita bago matagpuan itong tao kung sino kasama nito, mas mainam po siguro na magsadya po dito sa tanggapan ng Sariaya Police Station para makatulong po sa isinasagawang investigasyon po ng ating kapulisan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy na iiral ang hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa. Umaabot pa rin ito sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ayon sa Pag-asa, di gaya nitong mga nakalipas na linggo, hindi na gaanong malakas ang epekto nito sa bansa. May mga pag-ulan pa rin naman, lalo na kung may localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindoro at Palawan, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa mga taga-Northern at Central Luzon, Visayas at Mindanao naman, mag-ingat din dahil posible rin ang mga pag-ulan. Ilang katutubong dumagat, sinabing apektado na ng konstruksyon ng Kaliwa Dam ang kanilang lugar. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Dati, malaya at tahimik na nakakapamuhay ang mga katutubong dumagat sa Sitio Baykuran, Barangay Pagsangahan sa General Nakar, Quezon. Pero simula umano nang magkaroon ng konstruksyon sa kanilang lugar, nagbago na ang kanilang pamumuhay. Sa simula't simula po naman, walang napunta doon ibang tao, walang inchik na napunta doon. Malaya kami, walang nagtatanong sa amin kahit anong galaw namin diyan. Ay ngayon po ay may kakaiba dahil mayroon pong naaalangan na katutubo na lumabas kung naririyan sila. Marami na rin umano ang nabago sa kanilang kapaligiran. Resulta nito, ang madalas na pagbaha sa kanila tuwing malakas ang ulan. Yun na po ang pangunahing parang kadalasan na yun ang sisisihin namin. Yung mga pagsira nila doon sa lalo higit sa kalikasan. Ngayon po ang ilog namin doon, kaunting ulan, labong-labo. Ang dahil doon sa ginagawa nilang kalye. Kaya naman, sakali umanong maumpisahan na ang pagsasagawa ng Kaliwa Dam sa lugar, nag-aalala silang mas lumala ang sitwasyon. Tatamaan ng konstruksyon ang Rizal at Quezon. Nauna nang sinabi ng Manila Water Sewerage System o MWSS na mahigit 20% nang tapos ang dam at magiging fully operational sa taong 2027. Tingin ng katutubong si Aling Kuchita, malaki ang magiging epekto nito sa mga taga-General Nakar at Infanta. Mga magsasaka ay umaasa sa mga palayan at mawawalan yun ng tubig. Patuloy ang pagkilos ng grupong Alma Dam na kumakatawan sa mga katutubo, magsasaka, mangingisda at iba pang sektor para tutulan ang nakaambang konstruksyon ng dam sa Quezon. Una na dyan ang pagpapatigil ng konstruksyon ng access road sa General Nakar na pinaniniwala ang panimula ng konstruksyon ng dam sa lalawigan. Sa Kongreso maglalabi rin kami. Pero yun nga, ang sinasabi namin ay para kami marinig yung boses namin, hindi namin ito gagawin sa isang rally o yung rarara na maingay. Ang talagang layunin namin dito ay sa isang mapayapang paraan ay upuan ito at pag-usapan ng maingay. Bagamat proyekto ng national government, tiniyak ni Quezon Governor Helen Tan na personal na makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang initial information ko when I asked, nung tinanong ko ang DNR about this, nasabi naman nila na na-orderan nila ng cease and desist ang DPWH during that time, no? So, which hindi ko lang alam kung yun ba ay nilift or ano ang nangyari doon sa kanilang issue. So, rest assured na ang provincial government naman ay hindi sila papabayaan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang MWSS. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Bagong dance video ni primetime queen Marian Rivera muling kinagiliwan ng netizens. Samantala Mateo Gudicelli ipinakita ang husay sa pag-asinta ng baril. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Matapos mag-trending at pusuan ng netizens ang TikTok dance video ni primetime queen Marian Rivera na price tag, muli na namang umaani ng views ang bago nitong dance video. Sa kalahating araw lang matapos niya itong i-post sa kanyang TikTok account, umabot na ito ng 4.3 million heart reaction at 21.2 million views and counting. Samantala, napahanga din ang mga fans si Mateo Grecelli sa husay nito sa pag-asinta ng baril. Sa ibinahagi nitong video sa kanyang Instagram account, kita ang kumpiyansa nito sa paghawak ng pistol habang tinatamaan ang kanyang target. Sa Royal Blood, naging emosyonal si Napoy nang malamang buhay pala si Beatriz. Handa na ring aminin ni Beatriz ang kanyang sekreto tungkol kay Sara. Simula na kaya ito ng maganda nilang samahan. Ang mga eksenang yan tutukan sa Royal Blood pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mga ipinagmamalaking produkto ng iba't ibang bayan ibinida sa agritourism booth sa Lucena City, Quezon. Tunghayan yan sa report ni Andrew Bernardo. Tradisyonal na sayaw ng mga Quezonian ang sasalubong sa sino mang pupunta sa Perez Park sa Lucena City. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang ng Niyog-Nyugan Festival 2023 ng lalawigan. Pero hindi gaya noong nakaraang mga taon. Napabunggahan ng mga booth kapansin-pansin na pare-pareho ang disenyo ng booth na ibinida sa Festival 2023. Ayon sa Tourism Officer ng Quezon, ideya ito ng gobernador ng lalawigan. Alisin sa kanila yung burden to spend millions of pesos just for them to have a booth. Tapos yung kita naman hindi makakompensate yung ginastos, di ba? So more on promotion lang. So pinag-aralan namin na baka dapat ialis sa malaking gastos yung mga LGU but mas ma-highlight yung mga produkto. Pabor naman ito sa ilang maliliit na bayan sa Quezon, gaya ng Calawag, na umabot umano ang gastos sa 200,000 hanggang 300,000 pesos para lang sa disenyo ng booth. Ngayong taon, nasa 67,000 lamang ang ginastos nila sa kanilang booth. Pinakamagandang idea to kasi ang essence naman po ng Niyog-Nyugan ay to promote yung mga products ng bawat bayan. At nakikita ko naman po nasa-serve nun yung purpose ng Niyog-Nyugan Festival. Kahit naman simple ang disenyo ng labas ng booth, patok ang mga ipinagmamalaking produkto ng bawat bayan, gaya na lang ng General Luna. Fresh na pineapple, ito po ay tinagurian na sweetest pineapple. Ano po, hindi lang po yata dito sa buong region, kundi sa buong Pilipinas na po yata. At syempre, hindi mawawala ang ipinagmamalaking pansit habab at longganisa ng bayan ng Lukban na isa sa pinakamabentang booth sa festival. Kahit saan naman po dito sa Quezon, kilalang-kilala itong pansit habhab and of course yung langganisa. Kahit sino po dito, kahit yung mga kapitbahay namin na Atimonan, kahit sa Quezon, booth, sila din po mismo dumadayo dito. Pagkakain ng habab, syempre bawal ang KJ. Huwag ka nang gumamit ng kutsara dahil pwede mo na tong diretsyong kainin. Sarap! Bukod sa maibida ang mga produkto ng mga magniniyog, may tulong pinansyal din na maaasahan ang mga coconut farmer. 10% of the total sales of the Niyog-Nyugan Foundation Agritourism booth will automatically be donated to the foundation to be used as fund for scholarship po ng mga anak ng mga magniniyog. Hanga din ng lokal na pamahalaan na maging numero 1 agritourism destination ang Quezon sa buong Calabarzon. Dahil yun ang kayamanan na meron kami, no? Agricultural province kami and rich in tourism, no? Meron kaming dagat, may bundok, may falls, may caves, no? Beach, yung beaches natin, iba-iba ang kulay, may puti, may brown, may gold. So, yun ang gagamitin namin na instrument para mapalawig natin yung economic activity sa aming lalawigan. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.
News.